pamagat na The Believer's Privilege. Okay? Part 5. Election and voting. Part B. At ito po ay matatagpuan natin sa unang Pedro, chapter 2, verse 9. Yung first part po. At mangyari po na muli natin tumayo at ating pong basahin ang talatang ito upang marinig din po tayo sa nire-record po yung ating mga paksa. Kaya po yung mga hindi nakaabot kasi po ay nasa part 5 na po tayo ay makukuha niyo po yung mga previous na pag-aaral po natin sa Facebook. Tama ba? O YouTube. Okay. So, ito po yung pagbabasihan ng ating mensahe sa araw na ito. Sabi po sa unang Pedro, chapter 2, verse 9, yung unang bahagi, letter A, sabi niya, "Dadapwat kayo isang lahing inilang, isang maharlikang pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari, sarili ng Diyos." Sa wikang Ingles, sabi po ay, "But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar person." Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayong paupo. Sa ating pong pag-aaral na ito, kagaya po ng nabanggit ko sa inyo, tayo po ay nakapokus sa spiritual na pribileyo. Ano po yung ating makakamit, ano yung ating benepisyo sa pagsunod sa Panginoon. So, yan po ay nangyari nung tayo ay lumapit sa Panginoon. Yung makikita natin sa verse 4 ng ating talat, sabi, "Lumapit kayo sa Kanya." Nung tayo po ay lumapit sa Panginoon, nakamit po natin yung mga biyaya yan. Okay? Ang gusto po ng Panginoon na ibuhos sa ating mercy o yung biyaya niya o habag niya sa atin. Okay? Yung kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. Okay? So, yan po yung mga blessing na o pribileyo na ating makakamit. Para po yung calendroscope. Okay? Nakakita na po ba kayo niya? Nakasilip na po ba kayo niya? Nung kayo bata pa? Pag iniikot-ikot niya, nag-iiba ang video o yung nakikita nyo. Kada ikot nyo, iba-iba. Wow. So, ganoon din po yan. Pag tayo ay mananampalataya, iba-iba po yung mga pribileyo na ating makikita. Okay? Yun po ang makikita natin sa salita ng Diyos. Okay? Kaya po yung ating pag-aaral ay expository. Kung ano yung sinasabi ng Biblia, okay? Bawat salita niya makikita natin ay mayroong mayayaman na pribileyo na binibigay sa atin ng Panginoon. Kagaya nga po ng ating natalakay na, meron po tayong actually 10 ito sa 1 Peter. Okay? Ang una ay yung sinasabi nga dyan sa verse 5. Nasabi dyan ay tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo sa isang templong espiritual. Bilang mga paring itinalaga sa Diyos, pag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa magitan ni Jesucristo. Okay? So, dyan po ay makita natin na si Jesus po yung bato, tayo rin ay naging bato rin. So, naging bahagi po tayo ng spiritual temple. Okay? Kaya tayo ay mayroong union. At sabi diyan, sa verse 5, tayo rin po ay mga tinatalagang pari. So, alam natin sa temple noon, sa Old Testament, okay? Hanggang sa New Testament, makikita natin, ay meron pong pari na siya lang nakaka-access sa Holies of Holies o presensya ng Panginoon. So, hindi lang po high priest, isang beses lang po nakakapasok yun, okay? At kinakailangan malinis siya, kasi kung hindi siya malinis, patay din siya. Pero makita natin, ang isang believer, pwede siyang makapasok, maka-access sa Panginoon. So, isang malaking pribileyo po yun, kasi hindi po lahat ay nakakapasok doon. Ito yung makita natin. And then verse 5, ay sa number 3, yung tinatawag na security. Sabi po doon, sa huling talata, basahin ko na rin buo. Sabi niya, sapagkat sinasabi ng kasulatan, tingnan ninyo, inialay ko sa Sion ang isang batong panulukan, pinili at mahalaga. Hindi mapapahiya ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Okay?
So yung pinili natin ay yung bato na panulukan, the cornerstone, yung pinakamahalaga, ay makita natin na ang sino mang kumilala noon, ang sabi doon sa bandang huli ay hindi mapapahiya ang sino mang sumampalataya sa kanya. Okay? Alam kasi natin na sa verse 8 ay itinakwil siya ng mga pari at mga saserdote, mga pariseyo at sudiseyo. Pinag-aralan siya, sinukat siya, pero nireject siya. Pero tayo, na nagtiwala sa kanya, yung mga apostol noon, mga believer, hindi tayo mapapahiya. Okay? And then, number 4, ito, maganda ito, yung affection. Sabi niya, kaya nga, okay, mahalaga siya sa inyo, mga sumasampalataya sa kanya. Kaya tayo mga believer ay merong affection, okay, sa Panginoon. Love natin ang Panginoon. Ang mga believer lang ang nagmamahal sa Panginoon. Meron siyang pagpapahalaga at maroon of time. Diba? Usually, pag mahal mo ang isang tao, sino man, may oras ka. Tama, no? Okay? So, yan po, ang totoong mananampalataya, sabi ay mahalaga siya sa Panginoon. Yan. Samantalang yung iba, ay sabi nga ay inireject siya. Okay? Sabi sa verse 8, ito ang batong katitisura ng mga tao, batong ikadadapa nila. Natisod sila sapagkat sila'y hindi sila sumunod sa salita ng Diyos, gayong ang nakatakdak para sa kanila. So makita natin, kung yung unbeliever, nireject siya, nagiging katitisuran pa yun, ayaw nang tanggapin yung aral ng Panginoon. Pero ang totoong mananampalataya, mahal ng Panginoon. Okay? So yan po ang isa sa mga benepisyo niya. And then, last Sunday, ay diniscuss natin yung tinatawag na chosen by our Lord. Yan po sinasabi sa verse 9, sabi niya, ngunit kayo'y isang dahil pinili. Okay? Napakahalaga po ng ating pag-aaral dyan na tayo ay pinili ng Panginoon. Kaya alam natin, ang bansang Israel ang unang pinili, pero ngayon ay makita natin ang church na tinutukoy ay kanyang tinubos at pinili. Okay? At kasama ito sa kanyang plano. Okay? So maliwanag po na sinasabi ng Scripture na ang Diyos ay makapangyarihan, hindi ang tao. At ang tao po ay walang magagawa para siya ay manampalataya at magtiwala sa Diyos. Actually nga ay ang tao, hindi niya hinahanap ang Diyos. At yan nga po ang dahilan kung bakit yung iba, sasabihin niyo ba, kung kayo may time. Sabi wala silang time talaga sa Diyos. Okay? Pipilitin niyo pa. Kaya lang sila pupunta pag may hingin, pag may sakit. Diba? Limited, diba? Turo yan. Ay mga bata pa lang eh. Pag Pasko, siyam na simbang gabi, pag hinihiling nyo, bibigay sa inyo, baka kompletuhin nyo. Tama, yun ang mga turo sa atin. So, hindi Diyos ang hinahanap mo. Bagay na ibinibigay ng Diyos ang hinahanap mo. Okay? So, makita natin ang salvation ay hindi human works, kundi ang Diyos, hindi po siya biktima ng mga pagpili ng tao, kundi makapangyarihan ng Diyos at siya ang pumipili sa atin. Kaya napakahalaga po ng doktrina ng sovereign choice of God. Ito po ay hindi pinaniniwala ng iba. Actually, yung iba, doktrina daw ito ng Satanas. Okay? Yan po ang mga lumalabas na natural sapagkat hindi lang matanggap na makapangyarihan ng Diyos at ang Diyos ang pumipili para maligtas ang tao. Okay? Kaya ito pong doctrine of sovereign choice of God, ito po ang tinatawag na most pride-crushing doctrine in Scripture. Talagang sisirain ito yung yabang mo o pagkamataas mo na akala mo, kaya mo iligtas ang iyong sarili. Okay? Sapagkat ang Diyos, kapangyarihan ng Diyos ang siyang kumikilos sa iyo. Pangalawa, ito ay the most God-exalting doctrine because it is all of God. Okay? Diyos lamang. Wala kang itataas. Hindi magulang mo, hindi yung denominasyon mo, hindi yung yaman mo. Diba? Kundi ang Diyos lamang. Kaya makita natin yung rich young ruler noon. Okay? Kung sa panahon natin yung mag-aagawa ng church, marami itatay siya, marami bibigyan, mayaman eh. Diba? Pero sabi ng Panginoon, ibigay mo pera mo. Huwag mong pagtiwalaan ang pera mo. Okay?
hindi magtiwala ka sa akin. At nakakalungkot, hindi niya ginawa yun. Okay? Hindi siya marunong magtiwala sa Panginoon. And then, pangatlo, the most holy promoting doctrine, sapagkat ito ay nagiging mapagpasalamat ka sa Diyos at habang nabubuhay ka, ay mabubuhay ka para sa Kanya at anuman ang hinihiling ng Panginoon ay talagang ipagkakaloob mo sa Kanya. Okay? So, lagi po tayong mapagpasalamat at mapupunsyon po ang ating sarili na sumunod sa Panginoon. Kaya ito po ang tinatawag na the most holiness promoting doctrine. And then, pang-apat, the most strength-giving doctrine. Sapagkat it brings peace to every situation. Okay? Last Sunday, may kwento ni Teacher Susan na last Sunday ay walang kasama si nanay. Hanggang ngayon, wala rin kasama si nanay. And it so happen, wala rin si Jojo, wala rin presider. Uuwi siya, hindi siya makauwi. Okay? At natuwa siya sapagkat yung ating napag-aralan, yung pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan. Kaya ang ginawa daw ang kwento niya ay pinatulog ng Diyos si nanay payapang nag-iisa sa bahay. Okay? So nakakatuwa po talaga na talagang kapag tayo nagtitiwala sa Panginoon, kahit naman anong kaya mo, wala kang magagawa kung talagang kukuhanin siya. Tama? Pero alam natin ang Diyos ang mayroong hawak sa atin. Kaya kapag alam natin na tayo pinili ng Panginoon, iingatan niya tayo, yun the perseverance of the saint. Kaya ito ay the most strength-giving doctrine sapagkat nagbibigay ito ng kapayapaan. Kahit na anong yaman mo. Okay? Kahit marami kang pera. Okay? Hindi yan solusyon para ikaw ay maingatan sa iyong mga pagkakasari. Okay? And then, pang-lima, na makita natin the most joy-producing spiritual privilege. Sapagkat tayong mga makasalanan, okay, ay pwede po tayong magpasalamat, okay, sapagkat pinili po tayo ng Panginoon. Diba? Tingnan nyo yung buhay. Okay? Gaya nga sabi ko sa inyo, magkatapos namin makikinig kami sa Pastoral Convention, Pastoral Conference last week, ng isang nakaraan. Talagang habang pinag-aaralan namin ang mga salita ng Panginoon, talagang sabi namin, napakababa pa namin na talagang wala, hindi kami karapat-dapat. Kundi lang kami pinili ng Panginoon na habag sa amin. Kasi mataas ang standard ng Panginoon. Siya'y banal. Kaya ito ang nagpapasalamat tayo sapagkat sa kabila na tayo'y makasalanan, wala tayong pag-asa, pero pinili tayo ng Panginoon. Tandaan po natin, no? Lahat po tayo ay mapapahamak talaga. Hindi po sasabihin natin, unjust ang Diyos, unfair ang Diyos. Kung gusto niyo maging fair ang Diyos, lahat po tayo pupunta sa impyerno. Kung gusto niyo po yun. Okay? At yun naman talagang totoo. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat may pinili siya. Nahabag siya para ipakita doon yung kanyang kalwalatian. Sa kabila na ikaw ay hindi karapat-dapat, ako ay hindi karapat-dapat, makita yung kalwalatian ng Diyos. Naintindihan niyo po ba yun? Kaya ito po ay nagbibigay ng joy-producing privilege. Okay? So I hope na makita natin. At saka, balik tanong lang po ito last week, gusto ko lang po bigyan din na ito, na kapag alam natin na tayo ay pinili ng Panginoon, ang pagpili po ito ay eternal. Hindi yung mababago. Hindi po ito nakabase sa iyong performance. Okay? At ito ay inequivocal. Okay? Ibig sabihin po ay maliwanag. Okay? Hindi ka po pwedeng magduda sa mga bagay nito. At hindi rin po ito magbabago. Hindi rin ito mapapalitan. Kaya sa ganitong katotohanan ay magkakaroon po tayo ng kapayapaan. No matter what, ano man ang mangyari, pabago-bago man ang presidente, pabago-bago man ang panahon, anumang mga trahedya na meron tayo, magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Okay? So I hope na nagbigay po ito ng kagalahan sa atin. At ngayon, sa ating pag-aaral,
ay nagkahuli tayo sa verse 9. Last week ay binigyan natin pansin yung isang lahing pinili. Ngayon naman ay bibigyan natin pansin yung salitang isang grupo ng maharlikang pari. Isang maharlikang pagkasaserdote. Okay? Yan po ang ating tatalakayin dyan. Okay? So, bibigyan natin ng pansin yung word na a royal priesthood. Okay? Ang emphasis natin ay yung tinatawag na royal. Sa Tagalog ay maharlika. Dugong bukhaw. Sabi natin, di ba? Royal blood. Di ba? Dugong bukhaw. At makikita natin yan sa verse 5. Makikita natin na tayo ay priest na, di ba? Sabi niya sa verse 5, sabi niya ay bilang mga pare na itinalaga. Okay? Pero hindi lang basta pare ang tinalaki natin doon sa verse 5. Okay? Pero dito, makikita natin very unique, kakaiba ito. Bakit? Hindi ka lang pare. Priests are one thing. Iba yung pare, iba yung pagiging hari. Okay? Kapag pinagsama mo yun, yung priest and king, ay talagang mahahanga ka. Talagang magugulat ka sa ipapakita na ito. Okay? So, bibigyan natin ng pansin. Sa verse 5, sinabi na tayo ay pari. Pero sa verse 9, mayroong idinagdag, no, na salita at yung nga po ay tinatawag na anong klase kang pari? Royal priest. Okay? Sabi po dito sa Exodus chapter 19 verse 6, sabi po dyan. Okay? Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari. Ito po ay sabi ng Panginoon, Moses, at sabi, at isang bansang banal. Yan ang sabihin mo sa mga Israelita. Sabi sa wikang English, and you shall be to me a kingdom of priests, he says to Israel. So ito po yung naisin ng Diyos sa bansang Israel. Sila isang bansa o kaharian ng mga pari. Okay? Pero ang katotohanan po ito ay nakakalungkot. Bakit po? Sapagkat napurpit po sa Israel ang pribilehyo ito na maging silang pari. Kasi ang pari po ay mag-o-offer ng sacrifice to God. Okay? Samantala, ang hari ay mag-rule, okay, mamumuno, at meron siyang masasakupan to have dominion. Okay? So, yan po yung ating bibigyang pansin ngayong umaga. Kaya sa ating pang-anim na pribileyo, ang ating pang-anim ay tatawagin natin na dominion with our Lord. Okay? Tayo po daw ay mamumuno. Okay? Magkakaroon po tayo ng pamamahala kasama ang Panginoon. Okay? So, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, okay, ang bansang Israel ay nagkasala. Kaya yung pong pribileyo na maging silang pari ay na-forfeit. Okay? Kaya makita natin, Israel never able to realize the dominion, yung pagkahari nila. And God promised them a kingdom, yung kaharian. God has promised them they would rule, mamumuno po sila. Pero mapapansin natin, at sa kasaysayan, they never saw it. Hindi nila nakita yun at hindi nila naranasan. Bakit po? Anong dahilan kung bakit po na-forfeit yan? Sapagkat they forfeit it because of their apostasy. Okay? Tumalikod sila sa kailang Diyos. Sumamba sila sa kailang Diyos-Diyosan. At nakita natin sa bansang Israel, di ba? Nagkaroon sila ng golden cup. Sino naglabas sa kanila sa Ehipsyo? Ang Panginoon. Pero sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Okay? At hindi lang yan, sa New Testament, makikita natin, they executed o pinatay nila ang Messiah. Ang bansang Israel. Okay? Kaya ngayon, mga kapatid, yung pangako ng Panginoon, pagmamat sa bansang Israel, ay yung country o bansa na yun, ay makakalupot yung kanyang pangako. Pero ang nakikita ngayon, na sinasabi ni Pedro, ang tinutukoy niya ang bagong Israel ay walang iba kundi ang church. The group of believer. Ang sabi niya, at ito yung binabanggit niya,
na sinasabi niya sa mga church o mga believer, you are my new royal priesthood. Hindi lang basta priest, kundi isang royal priesthood. Okay? So ngayon, ang tanong, ano ba ibig sabihin noon na magiging kang royal priesthood? Una, sabi ko sa inyo, ang Priesthood is sabi ko, ang thank you. Okay. Ang priesthood, kapag ikaw ay pari, belong to and in the service of the king. Okay? Yung po tinatawag na royal priesthood. So, merong ordinaryong pari, pero kapag tinawag kang royal priesthood, okay, ikaw ay naglilingkod sa isang hari. Then it would be a royal priesthood, one that served the king. Kita niya? Kumbaga, maraming pari, ikaw, nakatalaga ka saan? Sa hari. So, parang sa atin, halimbawa, nandoon ka sa palasyo. Doon ka nagsiservisyo sa isang presidente. Ako niyan, kakaiba ka, hindi ka doon sa bundok. Hindi ka doon sa isla. Hindi ka sa Cavite. Kundi nandoon ka sa palasyo. Wow. Diba? Sabihin, wow, sikat yun ah. Isang malaking pribileyo. Tama po ba? Okay. So, yan po unang ibig sabihin niyan. Hindi lang yun. Pangalawa, pag sinabi kang royal priesthood, it would be a priesthood that exercise dominion and rule. Hindi ka lang doon nakabantay. Paghihintay ka ng tawag ng hari, kundi kasama ka niya na pamamahala, nag-rule. Okay? Para kang kabinete ng isang presidente, Secretary of Justice, o Chief of Staff. Kasama ka ng hari. Okay? So, yan po ang katangian ng isang royal priest. Okay? So, maliwanag, makita natin, hindi lang tayo nagsiserve sa hari, kundi namumuno tayong kasama ng hari. Maliwanag? Diba? Kapag may presidente, kasama niya lagi yung kanyang, halimbawa, executive secretary. Diba? Wala akong nakikita eh. Last time, noong panahon ni Duterte, lagi niya si Bongo, lagi kasama niya. Diba? Merong gano'n eh, diba? Meron siyang body-body. Diba? Kasama siya. So, hindi lang basta display lang siya, kundi kasama siyang namumuno. So, yan po ang tinatawag na royal priesthood. So, we are royal priesthood because we are the priest of the king. And we are the royal priesthood because we as priests rule with the king. Maliwanag po ba yun? Kaya tayo tinatawag na royal priesthood kasi naglilipot tayo sa king at hindi lang yun, kundi namumuno tayo kasama ng king. Okay? Wow. I hope na makita nyo ng napakaganda ng salita ng Panginoon. Hindi ka pipitsugin. Hindi ka second class, kundi royal ka. At yan po yung sinasabi dito na bigyan natin ng pansin yung salitang royal. Okay? Sa Grego, o Greek word, basileo. Okay? Kung titingnan nyo po sa Greek yan, at ang ibig po sabihin yan ay royal palace o royal residence. Okay? Pag sinabing royal, ibig sabihin ay ito ay tumutukoy sa palasyo, tahanan ng mga maharlika, ng isang hari, o ng monarch, o ng king. Okay? At ito din po ay nangangahulugan ng sovereignty, o kapangyarihan. Ito din po ay nangangahulugan ng isang corona, at kagaya din nga isang monarchy. Okay? Ang monarchy po ay kagaya ng Britain, ay may hari po sila o reyna. Ang Saudi, pinamamahalaan din ng monarchy ng hari. Okay?
So, yan po ang ibig sabihin ng royal. Okay? So, dito makita natin, ang bibigyan natin pagpapahalaga dito, kabuuan, ay yung tinatawag na royalty in general. Okay? At kung iugnay natin ito sa verse 5, mapapansin po natin na sinasabi, tayo ay pare at meron pong tinatawag na spiritual house. Okay? Basahin po natin yan sa verse 5. Ano yan? Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong spiritual. Okay? Merong templo o spiritual house na binabanggit. Diba? So, makita natin dito at bilang mga pari, kagaya yun, hindi lang basta tayo pari, yan na binabanggit sa verse 5, kundi sa verse 9, tinatawag tayo na royal priest. Okay? So, ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi yung spiritual house being built in a sense na turn out to be a royal house. Hindi lang basta siya ordinaryong house at yung alam natin ang tinutukoy doon ay yung templo o yung church, okay? Kundi ang tawag din dito ay royal house, okay? Hindi natin binabanggit dito yung tinatawag na Royal House of England, di ba? Ang England kasi ay mayroong hari, ang France din po ay mayroong hari, at yung ibang mga Saudi nga, iba pang mga bansa. So, ang house na ito ay makita natin ay katunayan ay sphere of dominion. Okay? Lugar na doon ay pinamamahala natin. Okay? At ito ay tinutukoy din ay family of ruler. Okay? Mga namumuno po doon. At ito po ang nasa isip ni Pedro. Okay? Kaya niya ginamit itong salitang royal priesthood. Okay? Na ang isang priest ay mayroong lugar o sphere ng kanyang pamamahala. Okay? So, tandaan po natin, we are a royal house of priests. Lahat po na nasa believer ay binubuo ng mga priests, kings, and priests. Okay? Kaya makita natin dito na ito ay isang malaking pribileyo na hindi lang po maging pari, kundi to be a royal priest. Ayun po ba yun? Ayun. Makita natin yung ating katayuan sa harapan ng Panginoon. This is a privilege. Tandaan natin, ang mga unbeliever hindi po ganyan. Maraming tao, siguro kapag kayo ay nag-abroad, gusto nyo makapunta sa palasyo. Kayo ba, nakapasok na sa Malacanang, ako hindi pa. Pero yung iba, gusto, di ba? Magpapa-picture sila doon, di ba? Sa White House, di ba? The seat of government, di ba? Gusto nyo, magpa-picture ka pa lang. Pero iba yung kasama ka ng presidente o ng hari, ay namumumuno ka. Siguro sasabihin nyo, Pastor, hindi ko naman nakikita niya. Totoo yun. This is spiritual. Pero someday, ito ay mangyayari sa atin. Okay? Ngayon pa lamang, ito yung katayuan natin. Baka alam nyo, nang bobola tayo. Sinasabi ito ng Biblia. Ito yung sinasabi, ito na. Sabi sa Revelation, ang Revelation po ay kapahayagan na mangyari in the future. Tama? Ano sabi po dyan sa Revelation 1:6? We are a kingdom of priests. Sabi niya, ginawa na tayo isang lahi ng mga pari. Ano lagi natin? Na naglilingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kaya Yesu Kristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. And then sa Revelation chapter 5 verse 10, ginawa mo silang isang lahing maharika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Okay. So, ito yung ating spiritual na katayuan. Pero darating ang time, na meron tinatawag na millennium time, okay, after yun ng tribulation, ang sabi dito, maglilingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari dito sa lupa. So, yung kung naniniwala sa millennium time, dito po mangyayari yun. Kasama ka ng Diyos na namamahala. Okay? Hindi lang siya magiging spiritual, kundi talagang physical na mamamahala ka. Okay? Nakuha niyo na po ba yun? Alam niyo po, kasi, kagaya ng aking nabasa kanina sa devotion, yung future po na mangyayari sa atin,
Nawawala na ng sigla tayo. Hindi na tayo na-excite kasi tayo namumuhay sa sight o yung ating nakikita. Ang nakaka-attract sa atin yung pansamantala. Naluloko tuloy tayo, masayang-masaya tayo pag maganda cellphone mo, maganda bahay mo, maganda kita mo. Nalilimutan natin yung mga spiritual na bagay na pang-eternal. Sabi sa Biblia, ang mga bagay na nakikita yan, pang-samantala. Ang mga bagay na hindi nakikita ay pang-walang hanggan. Kaya po nyo, mag-tour ka man, ubos pera mo. Pag naubos pera mo, iyak ka. Tama? Masaya ka. Kaya ang happiness ay nakabase sa happiness. Mga bagay na nakikita, pero yung mga bagay na hinaharap ng spiritual, nalilimutan na natin. Kaya mga kapatid, dito yung sinasabi ng salita ng Diyos ni Pedro. Tingnan niyo yung mga pribileyo nyo. Huwag kayong madaya ng mundo na ito. Ang sabi niya sa Revelations 20 verse 6 niya, mapalad at lubos na pinagpala ang mga nakasama sa unang pagkabuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ito yung millennium time. Ayan. Kasama ka. Maliwanag po ba yun? So, ito yung future. So, again, ito yung pribileyo ng mga mananampalataya na nagtiwala sa ating Panginoon. Pero tingnan natin, balik ulit tayo, doon tungkol sa pagkapari. Very unique kasi ito, akiba. Kasi sabi, meron lang daw isang person na pwedeng makapag-establish ng isang tahanan, and that is the only one who is the true priest, sino yung totoong pari at totoong king. Walang iba yun kundi sino? Si Jesus Christ. Very unique kasi ito eh. Kung titingnan nyo, hindi naman ako royal blood, sa totoo lang, tama po ba? Saan ba tayo lahi natin, di ba? Hindi siya minamali pa natin yung galing sa South, di ba? Ganito lang lahi mo. Galing ka sa mahihirap, tama, sa totoo lang. Kaya very unique nito. Hindi ata totoo, pastor yan. Pero maniwala kayo, ito kasi sinasabi ng Biblia. Kapag ikay mananampalataya, kakaiba talaga ito. Pero dahil nga, ang totoong pari at totoong hari, na walang iba kundi si Kristo. Siya ay both king and priest. At siya rin ay royal priest and also he is a priestly king. Okay, tama po ba yan? Naniniwala po ba kayo dyan? Okay? At dahil po, okay, ito po, makita nyo ugnayan ito. At dahil po na meron tayong unity or union with Christ, we are one with Christ, and because we have entered into a union with Him, di ba? Yan yung privilege natin sa verse 5. Ano makakamit natin? We inherit the nature of priesthood. Tama na natin. In-impart niya sa atin yun. Naniwala ka o sa hindi mo matanggap ng iyong kaisipan, ito ang katotohanan. At sana mga kapatid, mabuksan ng ating mata, ang ating pananampalataya. Huwag tayo magpasilaw sa mga alok ng mundo nito. Mga prosperity gospel, hikayatin kayo kung ano yung nakakaginhawa sa inyo. Kundi ang maghihikayat sa atin yung salita ng Diyos na pangako niya na tayo ay magiging royal priest, maglilingkod tayo sa Diyos, kay Jesus Christ, at mamumuno tayong kasama niya. Okay? Maliwanag po ba yun? Okay. Ito ang isa pang katotohanan na makita natin na tungkol kay Jesus Christ. Ang kanyang pagka-priest ay very unique. Sabi niya sa Hebrews chapter 7, verse 14 to 17. Ang sabi niya, alam ng lahat na siya'y mula sa angkan ng Juda. By the way, saan po ba nanggaling yung priest? Sa Levi. Naalala niya, di ba? Yan. Pero dito makita natin kay Juda siya. Si Jesus Christ ay galing sa angkan ni Juda. At hindi nabanggit ni Moses ang angkan ito nang sabihin niya ang tungkol sa mga pari. Kasi ang pari nga ay galing
kay Levi. Okay? Sa lahi ni Levi o ang kanyang Levi. Ang mga bagay na ito ay lalo pang naging maliwanag na magkaroon ng ibang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Okay? Nabanggit po yung si Melchizedek. Si Melchizedek po ay makita natin na hindi rin po galing yan kay Levi. Sabi, naging pari siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanman hindi matatapos. Ibang klase ang pagkakapari ni Melchizedek. At hindi dahil sa lahing pinagmulan niya, kundi ayon sa hiniling ng kautusan. Sapagkat ito ang sinabi ng kautusan. Tapos kasulatan tungkol sa kanya, ikaw ay paring magpakailanman. Okay? Very eternal kasi ang earthly priest may hangganan. Diba? Mag-retarya pag mahina na yan, stop na siya. Pero si Jesus Christ ay magiging pari magpakilanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Okay? So, binanggit po yung pangalan ni Melchizedek. At alam natin na si Melchizedek ay isang royal priest. Okay? Kakaiba po siya. Royal siya. Mahal ka. A model of a royal priesthood in the Old Testament. Kaya po si Christ is a royal priest. Wanag? Okay. So, pakita natin dito, si Christ, hindi niya po minana ang kanyang priesthood. Okay? Nagaling sa priestly line. Ang priestly line po nga ay ano? Kay Levi. Pero ito, galing siya kay Judah. He came from the royal line of Judah and was established as a royal priest. And because, ang dahilan na tayo ay nakalink kay Christ dahil we believe in Christ, kung yung iba, itinakwil si Christ, pero tayo, we believe in Christ. Okay? So, tayo rin ay magiging royal priest. So, hindi lang basta royal priest tayo, ordinary priest, kundi we have dominion. Mamumuno tayong kasama ng Panginoon in the future. Sample na sinabi ni Pablo. Okay, tingnan niyo po ito, ha? Ito yung usapin na sinasabi sa inyo kapag merong usapin tungkol sa church, hindi mo dadalhin sa barangay, hindi mo dadalhin kaagad sa husgado, na hindi mananampalataya, kundi sa loob pa lang ng church. Ayusin nyo na. Kasi bakit? Kasi namumunod. Dito pa lamang makikita nyo pwede na kayong mamunod. Okay? Tingnan nyo ito, ha? Hindi siya sabi ng Biblia. Sabi niya, kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kapwa Kristiyano, Kristiyano yan, ha? Bakit siya nagsasakdal sa mga hukom ng hindi Kristiyano? Nagkaroon tayo ng problema sa loob ng church. Hindi natin dadalhin sa barangay, hindi natin dadalhin sa husgado na hindi Kristiyano. Okay? Sa halip, ay ipabaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila. Okay? Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ay hahatol sa salibutan? So, in the future, hindi lang in the future, kundi sa ngayon, sa government ng church, ay meron kang mag-mitigate, mag-ayos ng usapin sa loob ng church. Hindi pa ninyo kayang hatulan ang kanyang kaliit na bagay. So, kung kinakailangan yung hatulan, disiplinahin ang isa. Kung kinakailangan yung idisiplina, itiwala ng isang tao na mapagsamantala at mapag-abuso, gawin nyo. Hindi nyo kinakailangan ibarangay. Hindi nyo kinakailangan i-chismis. Meron kayong group of elders. Ako niyan. So, dito pa lang, sinasabi na ng Panginoon, kapag ikaw ay believer, pwede kang mamuno. Hindi mo na kinakailangan maging barangay tanod o barangay justice. Hindi Kristiyano yun. Sa loob ng church, pwede kang mamahala. Okay? Sa verse 3, sabi dyan, hindi ba ninyong alam na hahatulan natin ang mga anghel? Ito yung future. Dito pa lang, sa loob ng church, pero in the future, pagdating mo, kasama mo na ang Diyos, pati anghel, pamamahalaan mo. Gaano na lamang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Hindi ninyo? Maliit na bagay lang yan dito sa lupa.
Pagdating ninyo, kasama nyo ang Diyos na. In the future, kasama nyo ang Diyos. Kasi ang Diyos mas mataas kaysa sa anghel. Di ba? Kapag royal priest tayo, hindi lang tayo naglilingkod sa Diyos, kundi kasama niya tayong namumuno. Kaya ang anghel, nasa ilalim pa natin. Kung may mga usapin kayo, bakit ninyo idudulog sa mga taong hindi kinikilala ng Diyos, ng iglesia? Mga unbeliever. Ano pumunta sa barangay? Dapat kayong mahiya. Wala ba isa man lang sa inyo ang marunong mag-ayos ng awayan ng magkakapatid? So this is a challenge para sa atin. Kaya napakaganda po ng salita ng Diyos. May panuntunan po tayo para ayusin ang mga gulo sa Diyos. Ang authority po natin, ano ang sinasabi ng Biblia? Hindi ko ano yung gusto mo. Okay? Kaya bakit nagsakdal kayo sa hukuman, kapatid laban sa kapatid, at sa harapan naman ng mga hindi mananampalataya? So, maliwanag po na hindi pinapahintulot sa loob ng church, tinusin ko lang. Kasi, we are going, meron tayong dominion o pamamahala sa loob pa lang ng church. Hindi tayo nakikialam sa usaping barangay. Hindi yan ang kaharian natin, hindi yan ang ating pamumuhan. Alright? Sa loob ng church, at tinutukoy dito. Pero, pagdating ng Panginoon, meron tayong kasama na tayo at kasama pa nga yung anghel sa pamumuno natin. Okay? So, now, if you want to know about what your future is, you're going to be a royal priest. Okay? So, yan po yung tinutukoy dito sa ating pag-aaral. And you're going to spend eternity giving offering to the Lord God. Okay? So, yan po ang ating gagawin. Mag-aalay po tayo sa Panginoon. Hindi lang po basta mag-aalay tayo, we will also going to may mamamahala po tayo. Okay? Ang sabi pa nga ay, you're going to have dominion over the dimensions of the heavenly existence na i-assign sa atin, and you're going to rule over the angels, mga anghel, mga pamunuan, and royal priesthood. Okay? Na ano yung na ba? Naiintindihan niyo po ba ang mangyayari sa inyo? Pribileyo ninyo? Okay? Na tayo ay mamumunong kasama ng Diyos at isa sa mga pamumunuan natin maging ang mga anghel. At ibang mga sabihin natin, ito presidente. Okay? Dati kang presidente o ano man ang katungkulan mo, pamamahalaan kita. Kung hindi ka pa mananampalataya during the millennium time, anong presidente ka o barangay ka o senator ka? Diba? Mas mataas ang ating. Kaya mga kapatid, huwag kayo maging kandidato, ha? Huwag na. Meron na tayong pamamahalaan. Hindi dito magulong dito sa mundo. Maraming korupsyon. Okay? So, dito sa atin, makita natin, there is no man between us and the Lord. Kasi di ba alam natin na sa ibang tradisyon o sa ibang katuruan, para ka malapit sa Diyos, may lalapitan ka pare. Di ba? Tao yun di ba? Yun ang mamamagitan sa iyo, sa Diyos, ama. Tayo walang taong mamamagitan sa atin sa Diyos. Kasi tayo na mismo yung pare. Maliwanag? Wala nang mediator. Kasi meron iba, hindi makadirekto, hindi makadiretsa, di ba? Parang ako, anong ba ako? Lapit mo naman ako. Kaya mali yung katuruan nila eh. Kaya nag-uso sila ng Maria. Hindi sila makadirekta sa Diyos. Meron pa silang nanay. Samantala sinasabi ng Biblia, we are royal priests. Hindi mo kailangan ng mediator. Maliwanag yan sinasabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Walang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, maliban lang kay Jesus Christ. So, wala nang mamamagitan sa atin. Okay? Kasi tayo ay priest na.
At wala rin mas mataas kaysa sa ating maliban ang ating Panginoon. Kasi we are kings. Siya ang King of Kings and Lord of Lords. Kaya nga pagbalik niya, sabi sa Revelation, ang nakasulat sa kanya, King of Kings and Lord of Lords. Tayo yung king, pero mas meron siyang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So, si Jesus Christ ay higit pa sa sinasabi ng Biblia na Levitical priesthood. Dahil nga kay Levi, tama? At higit pa siya sa Aaron priesthood. Okay? Yan yung kapatid ni Moses. Okay? So, dito, tinutukoy po sa atin, yung umaga, this is a royal kingly priesthood. Okay? A great privilege para sa atin. I hope na tayo ay matuwa, magdala, mapagpasalamat sa mga katotohanan ito, mga kapatid. Kung tinitingnan yung sarili ninyo, physically, materially, kulang. Sabi niyo sa sweldo, hindi ako ma-promote. Hindi, pandaraya yan. Kung ikaw ay totoong mananampalataya, ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, pinagsisihan mo yung kasalanan, ituturing ka ng Diyos, hindi lang kanyang anak, hindi ka lang basta pari, hindi tatawagin kanyang royal priest. Sapagkat ikaw ay ngayon pa lamang, maglilingkod ka na sa Diyos, okay? At mamamahala ka. So, hindi ka lang basta driver o alalay, kundi mamamahala. So, level up ang iyong katayuan. Ngayon pa lamang, spiritually, gagawin natin yan. Ang kaharian natin ay dito sa loob ng church, hindi yung barangay natin, hindi yung ating Pilipinas, kundi yung pamamahala natin ay nasa loob ng church. Okay? Pero meron tinatawag na physical na pamamahala at yung tinatawag na millennium kingdom, bababa ang Panginoon sa lupa at mamamahala siya kasama ang mga mananampalataya. Yung mga nauna, bibigyan ng glorified body, tayo naman. Ngayon din, bibigyan tayo ng glorified body. Tingin mo, kaya natin mabuhay ng 1,000 years. 100 years nga eh. Yung pangako, 100,000, wala na, ugod-ugod ka na eh. Diba? Sayang lang yun eh. Panloloko lang yun. 100,000, ibibigay sa'yo, pangako sa'yo. Pero hindi ka na makaabot ng 100,000. Ay, 100 years, diba? Pero kita nyo, sabi sa Biblia, 1,000 years kasama ka ng Panginoon. Wow. So, I hope na makita natin yung anong mga privilege natin ulit. Tayo may ugnayan. Dahil doon sa ugnayan yun, minana natin yung pagiging royal priesthood natin. Sa sarili natin din. Tama? Yung lahi mo, siya, lahi ko, lahi mo, walang royal blood. Walang royal blue blood. Black siguro. Royal blue. Okay. Baka maitim pa ang blood natin. Okay? Pero dahil sa ugnayan natin sa Panginoon, yun ang sikreto. Okay? At dahil doon, makakalapit tayo sa Kanya, sa trono ng Kanyang biyaya. At ang kayamanan niyang hindi nag-uubos ay ibibigay niya yung ating mga pangangailangan. At kung magtitiwala tayo sa Kanya, hindi tayo mabubudol, hindi tayo maluloko, marami tao naluloko. Pero ang Diyos, hindi niya tayo lulukohin, hindi tayo mapapahiya sa Kanya. At ipapakita natin yung pagmamahal natin sa Kanya. At ito ay isa sa mga katibayan na totoo tayong mananampalataya dahil mahal natin ang Panginoon. May oras tayo sa Kanya. Kaya yung iba, sasabihin nyo, kung may oras ka ha, hindi totoo yun. Kung talagang totoo kang mananampalataya, may panahon ka, mahal mo ang Panginoon. Okay? At sana magpasalamat ka sa Diyos sapagkat sa dami-dami ng tao sa mundo na ito, na tayong lahat ay mapapahamak, napili ka niya. Bago pa nilikha ang mundo, na isulat na ang iyong pangalan. Hindi lang sa ayuda, hindi lang sa benepisyo ng bigay ng gobyerno, hindi
pinili ka para makasama ng Diyos sa pang-walang hanggan. At ito nga, sa ating pag-aaral na ito, hindi ka lang basta pinili ng Diyos, kundi maglilingkod ka sa Diyos at kasama kang mamamahala ng Diyos. So, sa katapos-tapusan mga kapatid, sana'y magkaroon tayo ng damdamin na dalawang bagay. Una, bilang pasasalamat ay tayo ay magpasalamat sa Diyos. At pangalawa ay humingi ng kapatawaran sa mga bagay na hindi karapat-dapat kung ikaw ay pari. Nag-aasta ka bang pari? Okay? So, alam natin na habang tayo nandito sa mundo, nandito tayo sa lupang ating katawan, ay may mga struggle po tayo. Pero hindi tayo natutuwa sa mga bagay niya. Okay? So, sana ay sa mga katotohanan itong ibinibigay sa atin ng Diyos ay makita natin na tayo ay talagang hindi karapat-dapat, kundi dahil lamang sa biyaya ng Diyos at habag ng Diyos, tayo ay napili niya at dahil doon ay ang ating buhay ay ilaan natin sa paglilingkod sa Kanya. Ngayon pa lamang, practicein na natin kasi yun ang ating gagawin. Pagdating ng Panginoon, mamamahala tayo, maglilingkod tayo, sasamba tayo, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Ngayon pa lamang, practicein na natin. Sa bahay, merong ginawang kalendaryo ang si Jet. Kasi nga, ang aking nanang at dada ay bisa nalilimutan. Ano ng mga araw? So, niligay niya doon pag Sunday ay Church Day. Binago po. Hindi lang po Church Day tawag. Hindi Lord's Day. Siya Panginoon natin. Bigyan natin ng pagpapahalaga ng ating Panginoon. Palibot. Okay? Pagawin ko na natin, practice ka lang. Sabi nga ang bete ng Lord eh. 7 araw, 6 na araw, magtatrabaho ka, 1 araw na lang, bibigay mo sa kanya, hindi mo pa bibigyan. Samantala siya pumili sa iyo. Sasama ka pa niya sa langit habang panahon. Tapos wala kang panahon sa iyong Panginoon. I hope ipakita natin yung pagmamahal natin sa kanya habang tayo na rin. At yun lamang ating may papakita ng pagpapasalamat. Damo na makita natin yung salita ng Diyos, lalo tayo magpapakumbaba. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Sa napakagandang plano niya na bago pa nilikha ang mundo. Wala pa tayong na-accomplish, wala pa ang nanay, tatay natin noon. Pero meron na siyang magandang plano sa buhay. At yun ay maging royal priesthood. Na makasama niya tayo, mamamahala at maglilingkod sa dakilang hari ng tayo ko'y manalangin. Salamat, aming Diyos na makapangyarihan, dakila, at makabagin sa lahat. Sa mga katotohanan ito na yung pinahayag sa amin ngayong umaga, na ikaw ang pumili sa amin. Ikaw ang nahabag sa amin. At hindi lang kami basta pinili, kundi itinalaga pa na maging a royal priesthood. Na gusto mo na kami ay maglingkod sa iyong kaharian. At hindi lang basta maglingkod, kundi bigyan mo pa kami ng pagkakataong mamunod para sa iyong kaharian. Lord, napakalaking pribileyo ito para sa amin sapagkat kung titingnan namin ang aming mga pinagmulang lahi, wala kaming pwedeng ipagmalaki. Wala sa katiting ang aming lahi, Panginoon. Walang yaman. Walang na-achieve, Panginoon. Ngunit dahil sa iyong biyaya at habag sa amin, binigyan mo kami ng pagkakataon na manampalataya sa iyo at makita ang kadakilaan ito, Panginoon. Panginoon, patawarin mo kami sapagkat minsan ay nasisilo kami at nadadayan ng mga bagay sa sanlibutan ito, sa mga material na bagay, mga bagay ng mga pansamantala na nagbibigay ng panandaliang aliw at pandaraya, Panginoon. Kaya humingi kami ng kapatawaran sa mga bagay nito at minsan ay natatangay kami dahil sa dulot ng kahinaan ng aming mga mata, ng aming mga laman, at kung minsan ay kapalaluan sa buhay. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mga salita
At ito yung magagamit namin upang pananggalang, upang mapaglabanan namin ang mga maling gawa ng kaaway, upang hindi kami mawala sa iyong pagkatawag sa amin bilang mga pari na maglilingkod sa iyong kaharian. Kaya Panginoon, maraming po salamat sa mga katotohanan ito, at ito nawa ay magbigay sa amin ng sigla, kasiyahan, habang hinihintay namin na mangyari ang lahat ng ito ng kaganapan sa iyong muling pagbabalik. Sa iyo namin binabalik ang papuri at pasasalamat ngayon at magpakailanman sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Purihin po natin.